Okay mga lord, so pag-usapan po natin yung nangyari kay Ma'am Elma at saka kay Sir Gavin kasi naghiwalay na po sila. Now, ang pinalalabas po kasi nila, it's an amicable breakup. Meaning to say, both parties agreed to go on their separate ways and they would be friends or they are being good terms yung hiwalayan nila. Does that happen in real life? Of course. Adults, yung mga mature na adults, they separate if hindi na nila mahal ang isa't isa. Tandaan po natin yung paradigm ni Robert Sternberg, yung love triangle na yon. So, pag nawala na kasi yung tatlong elements ng love, pwede rin naman, kasi may tatlo yan romantic, tapos commitment, and then yung isa naman is intimate. Kung nawala na yung tatlong yon, ano pang klaseng love ang meron kayo? Pwede rin kasing committed lang sila, meaning to say, yung pagmamahalan nila is just going to be friendship na lang, pwede naman yon. Now, ang problema kasi dito, marami pong haka-hack ang lumalabas sa internet. And particular po dyan, yung linabas po ni Zian Gasa. Okay, si Zian Gasa kasi alam naman natin yan, chismoso yan. So, ganun talaga. Hindi totoo na binuli yung bata, siya din yung, okay, sige. Hindi rin totoo yung dahilan na hiwalayan nila Sir Gavin, ano daw, napagod lang, baka nakahanap na nakamo ng pahinga sa mas bata. So, meron kasing lumabas noon sa Reddit na dinibunk naman nila agad. Eto, nakita natin dito na si Sir Gavin ay kasama kasi niya dyan yung jowa niya. So, mahirap kasing magsalita ng nakaharap na sa inyo yung mga taong involved, 'di ba? Yung tao kasi na babae na involved, I think it's a private individual. Hindi kasing sikat ni Sir Gavin or ni Ma'am Elma. So, mahirap sabihin na totoo yung mga nababasa natin sa Reddit kung lumabas silang dalawa dyan. 'Di ba? Unless meron kasunduan na hindi natin alam na to save the reputation of them all, kailangan nilang gawin to. Hindi naman yata ganun yung sitwasyon. It seems to me na mas accurate yung nag-fall out of love silang dalawa. Kasi naglabas sila ng statement Could it be a PR maneuver? Meaning to say damage control? Pwede. Pero mahirap paniwalaan yun. Bakit? Kasi nga, willy-nilling kasi yung dalawang parties magsalita na amicable yung kanilang breakup. Nakukuha nyo? Mahirap kasing i-push yung narrative na hindi, tama yung Reddit, tama si Zian Gasa. Kung nagsasalita yung dalawang parties, kung meron silang isang naratibo na nilalabas. Kasi ang lumalabas sa akin, as someone who has seen so many narratives in the past few years, political narratives pa yon, mas komplikado, it seems to me na iisa yung tono nila na okay kami, magkaibigan kaming maghihiwalay. Nag-fall out of love kami. So kung ano man yung pinagkahiwalayan namin, di namin didetalye yun. Pero okay kami, amicable yung breakup namin. Gets nyo? So, tuloy natin yung sinabi ni Zian Gasa. Based sa ating initial investigation, walang ibang babae si Sir Gavin, okay? May mga nakaka-chat lang, okay? Matagal na pala silang burn out sa isa't isa. Matagal nilang gusto maghiwalay pero hindi nila magawa yung for the SOCMED content, for the business, for the money. I think this is fair. Bakit? Kasi etong assessment na to, I think in fairness kay Zian Gasa, mas okay yan. Mas madaling paniwalaan yan. Bakit? Kasi isipin nyo kasi yung content nila Sir Gavin kasi is a family vlog, 'di ba? So yung cast of characters doon, usually sila din. Okay, yung mga kapatid ni Sir Gavin, yung mga kaibigan ni Sir Gavin, and yung jowa niya. For the longest time na nag-e-exist si Sir Gavin dito sa internet, ang kilala niyong jowa niya ay si Elma. Tama, di ba? So meaning to say, a departure from the status quo. Pag nawala si Elma, di magugulat yung mga fans nyo. Asan si Ma'am Elma? Asan si Ma'am Elma? Ganyan. And karaniwan, nagiging death sentence kasi pagka ang issue is cheating or ibang babae. Example, naalala nyo si Coco Locoy. Ewan ko kung tama yung pangalan ko. Di ba? Sumikat yon kasi silang dalawa ng asawa nila. Di ba? O, wag na, sige, isang example yun. Magbibigay pa ako ng isa. Di ba? So, anong nangyari? Anong nangyari sa kanilang dalawa? Medyo humina si Coco Locoy nung nawala yung nang nagka-issue, sunod-sunod na naka-cancel siya nung certain part ng audience niya. Tama, 'di ba? Ganun yung nangyari. Isa pang example, eto,
Kasi dati kasi nakakausap ko pa 'to, si China Roses at saka si Tim Sawyer. Yung bulusok ni Tim Sawyer sa social media is because of yung couple vlogs nila ni China Roses. 'Di ba sa Facebook sobrang sumikat si Tim Sawyer. Kaso nagkahiwalay sila, nagkatulfuan, nagka-cheating incident. So anong nangyari na naman? Or may ibang babae incident. Then sige, alam na alam niyo 'yun. So anong nangyari? Na-cancel si Tim, medyo na-cancel si Tim, medyo humina yung social media niya. So ganun din yung idea dito kay Sir Gavin. Pag hindi amicable yung breakup nila, people will talk. Eh ngayon, kailangan maayos yung presentation nila sa inyo kasi kapag hindi, baka maniwala talaga kayo dun sa sinasabi sa Reddit, di ba? Do I believe yung sa Reddit, ang sasabihin ko lang, mahirap paniwalaan yon. Bakit? Kasi nga nagsasalita yung dalawa eh. Sino paniniwalaan ko? Yung Reddit na ang ebidensya nila is tagpi-tagping chat, tagpi-tagping testimony ng mga nakakakita. 'Di ba? Pero hindi naman inamin din naman nila yung mga bagay na 'yan. So, eto kasi yung hirap kapag nagduduktong-duktong ka ng kwento at hindi mo pinaniniwalaan yung mga tao mismo sa sitwasyon. Kailangan mas malakas yung dala-dala mong ebidensya. Kasi pag si Gavin, tinopak yan, pag kinasuhan kayo niyan, good luck sa inyo, maraming pera yan. Sinasabi ko sa inyo, baka yung pinaglalaban nyo, ngaw-ngawan nyo yan kapag nandyan na kayo sa sitwasyon, di ba? So, mag-ingat kayo, di ba? Take it as it is. Bakit nyo ba gustong-gustong makita mag-downfall yung mga tao? Amicable nga yung breakup, wala tayong magagawa doon, dalawa silang nagsabi, oh. So, okay, so tatlong parts itong gawa ni Gavin at saka gawa ni Elma. Ang first part nito is kino-confirm nila na break up sila. Mag-cite tayo. Elma and I had a beautiful 7 years but kailangan na po namin sabihin sa inyong lahat na ginawa namin to pero hindi po kami nagsalba sa aming relasyon. So ibig sabihin dito sa past 2 weeks, they were trying to salvage the relationship. Ngayon, alam ba natin yung specifics nun? Hindi. Okay? Punta tayo kay Elma. Kasi ganun din yung halos. Hi everyone, I know I have been asking about Gavin and me. Ang daming speculation. We'll really try our best to work things out. Yes, nakita na kaming masaya on cam, pero sa likod ng camera, we also have our problems and struggles na kami lang ang nakakaalam. So kita nyo? Ay, syempre hindi nyo nakita. Ganyan, oh. So, ano yung point nito mga lods? Ang point nito, meron silang joint statement na magkahiwalay nilang linabas sa page nila. And we could not assume na may pumilit naman kay Elma or kay Gavin na maglabas nito. It's most probably this is what they agreed upon, di ba? So anong position ng Reddit niyan? Mas mahihirapan sila. But again, pumunta tayo dun sa idea ng couple vlogging or ng family vlogs. Pag nagkahiwalay kasi ang isang kunyari, isipin nyo na lang si Jay Sam tsaka si Camille nagkahiwalay. Di ba hati yung fandom nila? So, siguro in preparation for that, kasi hindi na nila maayos yung sitwasyon nila sa likod ng camera, nagkaroon na lang sila ng amicable breakup. Di ba? Pwede naman yun. Nangyayari talaga yun sa normal na relationship. Ang hindi lang normal kasi dito, pareha silang sikat. They really, literally have a massive audience and million yung kinikita nila. Pag nalaman na merong kalokohan na nangyayari behind the scenes, baka maapektuhan yung kinikita nila. Totoo naman yung angle na yun sa business side. Ganitong type of vlogging. Sa akin, wala naman yan. Kunyari, nalaman yun na nahiwalay ako o ano. Commentary pa rin naman ako. Hindi naman yun magbabago. O kung if I dated someone tapos hindi nag-workout, meron ba kayong bake? Wala. Kasi ang nandito kayo para marinig yung chismis, para marinig yung latest happenings, para marinig yung science, para marinig kung political kayo, yung latest political takes ko, di ba? So it doesn't matter sa commentary. Pero sa family vlogging na nakikita nyo lagi, yung mga yan si Elma at saka si Gavin, it matters, 'di ba? Now, yung second part nitong nila, parehas kasi sila ng format ng sinabi. Yung second dito, parehas nilang dinibunk yung idea na mayroong third party sa kanila. So they are both debunking yung
speculations na merong third party si Gavin or kung kasi si Gavin yung napagbibintangan eh. So, imagine nyo kung hindi amicable yung breakup nila ha. Kung hindi amicable yung breakup ng babae at saka ni Gavin, magsasalita ba papayag ba siya na kunyari talagang tinarantado ni Gavin si Ma'am Elma? Sa tingin nyo papayag ba siya maglabas ng statement? Written pa yan. Hindi, ibig sabihin, calculated lahat ng sinabi dyan. Hindi yung nag-live lang tapos umiyak. Hindi ganun di ba? Hindi ganun yung nangyari. Ang nangyari is naglabas sila ng joint statement. Tapos parehas nilang dinidebunk yung about doon sa babae na, awarin po ako na kumakalat na kwento nung nakaraan ito kay Gaby na nakakalungkot na sa simpleng litrato maraming kwentong haka-haka ang nabuo. Dinitibak nila yung cheating allegation sa Reddit. I'm aware of the speculation and rumor spreading online. Magkaibigan po sila, nabigyan lang po ng mali siya ang kumakalat na picture based kung ano lang po ang nakita. Pero lahat po yun na bagay ay alam ng dahil pinaalam ni Gavin, pinaalam lahat ni Gavin. So, please don't make any judgment or spread fake news. Sa tingin nyo ba mga Lods, kung totoo talaga na nag-cheat si Gavin kay Elma, mapapayag siyang maglabas ng ganyang statement? Di ba hindi? Come on, think about it. Di ba mahirap gawin yan? Let's say, sa kahit anong bagay, di ba? Na ganyan, lalong-lalo ko na kung totoo naman, tapos magsisinungaling ka, lulunukin mo yung pride mo. For what? Yung negosyo ba? Hindi rin parang labo-labo na yan kapag nangyari yan. Kasi hindi, si Elma, kung aalis siya doon sa circle ni Gaby, ni Gavin, hindi mo alam kung kikita pa rin siya or hindi na. Kasi most likely may share yung mga yan doon sa kinikita ng main channel eh. Kasi yung main channel, laki ng kita niyan. Million yan. I would assume na merong maliit na part dyan si Elma. Kahit nasabihin mong 10% lang yun. Ang laki nun kung million yung kinikita mo, di ba? Kung let's say 3 million a month kayo, edi 300,000 na yun, di ba? Laki nun. Oh. Ang point dito, hindi maglalabas ng statement ang babae na dinidefend yung lalaki kung talagang may nangyari. The point is, tingin ko wala. Wala talaga. It's just that meron silang personal problems na hindi nila kayang i-resolve sa kanilang dalawa. There are, may term doon isipin ko hanggang sa matapos tong na to. Eto, Elga, thank you for giving us time to process the pain, finally face this. So, we know this is painful, di ba? So, tapos yung last part nito is message nila sa isa't isa. So parehas sila ng format ng sasabihin nila. Now, if I was going to analyze this, it's either meron silang publicist na nagsuggest ng ganitong format para malinis. Kasi pag inisip mo talaga, and fans ka nila, you would sympathize agad. Pero of course, pag i-analyze mo yan, tas chismoso ka, parang si Sian Gasa, lalagyan mo ng kulay yan. Pero in my opinion naman, it's very hard for a woman to admit na walang nangyaring masama kung meron, di ba? So, ibig sabihin, wala talagang nangyari. Hindi lang nila na-outgrow yung mga problema nila, di ba? They had, their breakup was, amicable, pero the problems they have are bigger than them, 'di ba? Hindi nila na overcome yung mga yon. So the best way to overcome siguro yon if I were to analyze the situation is maybe to grow apart, 'di ba? Maybe kailangan nila ng time sa hiwalay, 'di ba? So siguro they had the right love at the wrong time, 'di ba? We had the right love at the wrong time. Kasi mahirap talaga yan, ang taas ng pressure niyan, lalong-lalo na sikat na couple vlogs ka, di ba? They are on the same level with V and Kong So if they don't do this properly, talagang yari sila dyan, babagsak ang views nila. Pero in my opinion, they're doing really well. Kasi i-analyze mo tong dalawang to, yung fandom nila intact pa rin. So kung ako dun sa mga, eto lang din dun sa mga naninira sa kanila, doon sa mag-a-attempt pa, wag niyong galitin yung mga yan. Maraming pera yung mga yan. Low-key lang yung mga yan. Pero nakita niyo naman palduan yan sa social media. Pag pinatulan kayo niyan, Diyos ko Lord, baka kayo, gumaungaw kayo dyan sa Reddit, tas another kaso na naman, di ba? So,
Relax lang tayo, pagbigyan natin sila, tingnan natin yung magiging storya nito after a year or 2 years. Maybe sila uli. Pag nagkaroon ng iba si Gavin or si Elma, hindi doon tayo mag-speculate ng kung ano pa man. Pero at face value, give them the benefit of the doubt. I think they deserve it. Lalo na kung fans kayo nila, pagbigyan nyo, ganun talaga sa buhay. Hindi naman parating happily ever after eh. Minsan yung happy ending natin ay natatagpuan natin yan sa self-growth at saka amicable breakups na ganyan. O yun lang po, gege mga lods.